Mr. Silent Channel, Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2396-2400. Ang dakilang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Dinala ni Yang Yiyu ang Rat King kasama niya sa langit, at handa na siyang makipaglaban. Mula sa alaala ng soul-searching Demon Emperor, nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ni Daor at Niekyu, at alam din na ang namamahala ngayon sa Flying Eagle Dojo ay ang ibong Dapeng sa ilalim ng upuan ng Flying Eagle King. Isa itong dakilang demonyo na nakamit ang ikalawang antas ng kaliwanagan. Nagdala siya ng 4 na Flying Eagle Holy Guard para habulin sina Daor at Niekyu sa ipinagbabawal na lugar ng Flying Eagle Mountain. Ang tanging nakapagpaginhawa kay Yang Yiyu ay ang Flying Eagle King lamang ang maaaring makapasok sa ipinagbabawal na lugar ng Flying Eagle Mountain. At ang Flying Eagle King ay pumunta sa Heavenly Road, na nangangahulugang pansamantalang ligtas sina Daor at Niekyu. Gayunpaman, walang ganap. Maaaring hindi na makabalik ang Flying Eagle King pagkatapos pumunta sa Heavenly Road. Kung lalabag ang ibong Dapeng sa mga patakaran at makapasok sa ipinagbabawal na lugar, si Daor at Niekyu ay nasa panganib. Isa pang punto ay walang nakakaalam kung ano ang nasa bawal na lugar ng Flying Eagle Mountain, ngunit dahil ito ay isang bawal na lugar, dapat mayroong panganib. Paano kung nasa panganib sina Daor at Niekyu? Kaya't handa si Yang Yiyu na makipaglaban sa ibong Pang. Kahit na ang ibong Pang ay isang dakilang demonyo na umabot sa ikalawang antas ng kaliwanagan, ang kanyang paglilinang ay patuloy na napabuti hanggang sa tuktok ng Immortal Venerable. Natunaw din niya ang kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle at ang Crowned Eagle, at naintindihan niya ang batas ng hangin at ang batas ng apoy. Ang sinakop ng 5 Elements Law ang dalawa sa kanila, at natural na tumaas ang kanyang lakas. Gamit ang dalawang mamamatay na sandata, ang Chenkun Pot at ang God at Demon Yin Yang Mirror, naniwala siyang kaya niyang lumaban. Kung ito man ay ang kapangyarihan ng Chenkun Pot o ng God at Demon Yin Yang Mirror, sa totoo lang ay hindi pa niya ito ginagamit. Inaasahan niya ang pakikipaglaban sa dakilang demonyo na umabot na sa ikalawang antas ng kaliwanagan. Sa isang kisap mata, lumipad siya sa ibabaw ng ipinagbabawal na lupain ng Feying Mountain. Si Yang Yiyu at ang Rat King ay natuklasan din sa unang pagkakataon. Ang lakas ng loob mo, isang daga, na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Feying Mountain. Ang ibong Pang ay napagalitan at nagmura. Si Yang Yiyu at ang Rat King ay lumitaw sa isang iglap. Sa orihinal, diretso siyang lilipad sa ipinagbabawal na lupain kasama ang Haring Daga, ngunit pagkatapos na matuklasan, 4 na malalaking demonyo ang lumitaw na hamarang sa daan. Mula sa alaala ng Demon Emperor na hinanap ni Yang Yiyu ang kanyang kaluluwa noon, alam niya na ang hamarang sa kanya at sa Rat King ay ang Eagle Saint Guard sa ilalim ng trono ng Eagle King. Ang kanilang lakas at paglilinang ay hindi dapat maliitin. Ang 4 na Eagle Saint Guard ay nasa unang antas ng kaliwanagan. Si Yang Yiyu at ang Rat King ay tumigil sa paglutang sa himpapawid. Sa susunod na sandali, ang ibong Pang ay kumislap sa kanyang harapan. Sa mga mata ni Yang Yiyu, ang ibong Pang ay mukhang isang binata sa edad na 20s, ngunit siya ay nagbago sa isang magandang balat, na nagdulot sa kanya ng kaunting selos. Lahing tao, demonyo ng daga. Naghahanap ka ba ng kamatayan? How dare you trespass into my Eagle Mountain forbidden area? Nagsalita ang ibong Pang sa malalim na boses. Ngumisi si Yang Yiyu at walang pakialam. Siya ay may mga paboril at phoenix sa paligid niya, at ang isang inapo ng ibong Pang na may maruming dugo ay hindi maaaring takutin siya. Bagamat ang ibong Pang na nasa kanyang harapan ay nasa ikalawang antas ng kaliwanagan. Ngunit hindi pa rin siya natatakot, at nakaramdam pa ng hindi maipaliwanag na pananabik. Bumangon ang kanyang fighting spirit, at nagustuhan niya ang pakikipaglaban. Ang pagpapabuti ng lakas ay napaka-prominent sa laban. Pumunta ako upang hanapin ang aking dalawang espiritong alagang hayop. Mukhang pinilit mo akong pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Feying Mountain. Frank ang sabi ni Yang. Ngunit ang pahayag na ito ay nagpasigla kay Dapeng. Nagkagulo ang buong Feying Mountain Range dahil sa dalawang maliliit na demonyo. Pinagmasdan niya ang dalawang maliliit na demonyo na pumasok sa ipinagbabawal na lugar, ngunit wala siyang magawa. Galit siya ngunit wala siyang mapaglalabasan. Biglang dumating ang isang tao at sinabi sa kanya na ang dalawang maliliit na demonyo ay kanyang mga alagang hayop. Matapos matigilan ng Dapeng ay nag-react siya. Para talagang may nagpadala ng unan noong gusto niyang matulog. Haha, very good, very good, very good, galit na tawa ni Dapeng. Sa kanyang opinyon, hinahamak siya ng taong ito. Siya ay isang tao lamang sa tuktok ng immortal, na pumasok sa Feying Mountain at sinabi pa na siya ang may-ari ng dalawang maliliit na demonyo na gumawa ng gulo sa Feying Mountain. Ito ay nabigyang katwiran. Ito ay tulad ng pagsasabi sa kanya, ang aking anak ay dumating sa iyong bahay at nagdulot ng kaguluhan, at binugbog mo pa rin ang aking anak. Gusto kong humingi sa iyo ng paliwanag. Talagang hindi maintindihan ng mga ganoong salita si Dapeng. I feel good too, mukhang galit na galit siyang na gusto niyang magpakamatay. How dare you? Cut him into pieces, sa wakas ay sumabog si Dapeng, iwinagayway ang kanyang kamay at inutusan ang 4 na Eagle Saint Guard sa paligid niya.
Wala siyang ginawa sa kanyang sarili, dahil hindi niya kayang bitawan ang kanyang katayuan, o ang isang tao at isang daga ay hindi sapat na kwalipikado para gawin niya ang anumang bagay, at ang paghiling sa apat na Eagle Saint Guard na gawin ang anumang bagay ay parang pagpatay ng manok gamit ang butcher knife. Ito ang naisip ni Dapeng. Pero ganun ba talaga? Sa sumunod na sandali, halos lumuwa ang mga mata ni Dapeng. Sinugod ng apat na Eagle Saint Guard si Yang Yiyo. Sinabi ni Yang Yiyo sa Haring Daga, tumayo ka. Sa pagharap sa apat na Eagle Saint Guard, hindi na siya na-pressure. Ang 360 taon ng pag-atres upang maabot ang rurok ng Immortal Venerable ay hindi nawalan ng kabuluhan. At hindi lang iyon ang ani. Malaki rin ang mga pagbabago sa Chen Kun Pot, napakalaki na hindi niya alam. Ang pakuan kulog, 5 kulog na lilang dahon at tubig ng buhay ay nagbago na lahat. Pagkatapos ng kanyang pag-atres, sinadya niyang suriin ang Chen Kun Pot, dahil ang Chen Kun Pot ay sumisipsip ng halos lahat ng kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle at ng Crown Eagle, habang wala pang isang katlo ng kapangyarihan ng 2 dakilang halimaw ang kanyang naabsorb. Nang tingnan niya ang Chen Kun Pot, mukhang hindi ito gaanong nagbago, ngunit alam na alam ni Yang Yian, ang may-ari ng Chen Kun Pot, na nagbago ang kalidad ng Chen Kun Pot. Ang kulay ng tubig ng buhay ay naging mas esmeralda berde, at ang sigla ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Ang Watermelon Thunder at ang 5 Thunder Purple na dahon ay tumaas din sa energy perception ng higit sa 3 beses, na nangangahulugan na ang kapangyarihan ay tumaas ng higit sa 3 beses. Ang punto ay pagkatapos ng kanyang pag-atres, tiningnan niya at naramdaman na ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple ay naging mas malakas. Ngunit kung gaano ito kalakas at kung gaano ito kalakas, hindi niya alam. Pero ngayon, gusto niyang subukan ito. Siya. Orihinal na kinukutsa ang malaking ibon at sinubukan ito sa ibong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang may halong buhok na ibong ito ay talagang minamaliit siya at pinapanta ang apat na lumilipad na agila na banal na bantay. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang buhay na may mga manloloko. Matapos palayain ang Rat King, direktang pinaandar ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple sa susunod na sandali. Habang bumubuti ang kanyang cultivation level, naramdaman niya na kayang labanan ng kanyang kasalukuyang katawan ang backlash ng kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Ang malakas na puwersa ay dapat subukan sa sandaling ito. Ang apat na dakilang lumilipad na agila na banal na mga bantay na nakamit ang unang antas ng kaliwanagan ay sapat na. Mamaya, malalaman niya kung anong antas ng kaliwanagan ang kayang labanan ng lahat ng kanyang mga trumpeta at mga mamamatay tao. Ang dayuhang mundo ay maaaring may malalaking halimaw gaya ni Zhuang, at nangangailangan ng lakas upang mahanap sila. Paano mabubuhay ang lahi ng tao sa dayuhang mundo ng walang lakas? Siya na ngayon ang master ng Chaos Fairyland Yunmen. Ang buong Chaos Fairyland ay maliban sa hindi kilalang Xiaohongwang Heavenly Court. Sinabi niya na siya ang master ng Chaos Fairyland, at walang nang ahas na sabihin na siya ang pangalawa. Kung wala siyang lakas sa banyagang mundo, mabubuli siya ng mga halimaw. Kung ikalat ito, tiyak na magiging biro siya. Boss! Ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay gumagana ng husto. Nakaharap sa apat na lumilipad na agila na banal na gwardya, malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo, mamatay. Boom! Ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple ay agad na lumabas mula sa kaliwang braso ni Yang Yiyo. Tumalon sa di kalayuan ang talukap ng mata ni Dapeng, at talagang tumitibok ang puso niya. Nagkaroon siya ng masamang premonition at nagmamadaling sumigaw sa apat na lumilipad na agila na banal na bantay, mabilis na umatras. Bagaman hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kabaligtaran ng tao, ang kanyang pangunawa ay tumpak. Pero huli na. Nakita ko ang isang gininto ang halo na alon ng hangin na nakikita ng hubad na mata ay sumambulat mula sa maputing buhok na batang lalaki, at ito ay sumabog patungo sa apat na lumilipad na agila na mga banal na gwardya. Ito, nag-flash away. Ang Golden Halo Airwave ay dumaan sa apat na lumilipad na agila na mga banal na bantay. Sa susunod na sandali, huminto ang oras sa sandaling ito. Ang apat na lumilipad na agila na banal na gwardya ay nagyelo sa himpapawid na tila sila ay naayos. Tapos, nanlaki ang mga mata ni Dapeng at lumiit ang kanyang mga balintataw. Sa pagmamasid sa sarili niyang mga mata, ang mga katawan ng apat na lumilipad na agila na banal na bantay ay naging buhangin at naglaho sa pagitan ng langit at lupa unti-unti na parang tinatangay ng hangin. Hiss! Ibinuka ni Dapeng ang kanyang bibig at sumipsip ng malamig na hangin. Sa sobrang gulat niya ay hindi na siya nakapagsalita pa. Ang Eagle Saint Guards, na nilinang mismo ng Eagle King, ay hindi man lang sumigaw, at naging abo na lamang at naglaho. Ito ay masyadong kakilakilabot. Kahit na siya ay isang dakilang demonyo na nakarating sa tuktok ng ikalawang langit, hindi niya kayang patayin ang alinman sa mga Eagle Saint Guard sa isang suntok. Iyon ay apat na Eagle Saint Guard na nakarating sa tuktok ng unang langit. Anong uri ng kapangyarihan mayroon ng taong may puting buhok? Talagang hindi siya isang peak immortal na mukhang isang dakilang immortal. Ikaw, sino ka? Napasigaw ang malaking pang pagkaraan ng ilang sandali. Talagang nabigla siyang sa kapangyarihan ng Chen Kun Temple sa sandaling ito. Mukha siyang kalmado sa panlabas, pero bitter din siya sa puso niya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Chen Kun Pot Temple.
Bagamat natiis niya ang backlash sa pagkakataong ito at wala itong gaanong epekto sa kanyang katawan, halos maubos ang lahat ng mana sa kanyang katawan. Kailangan niya ng sarili niyang mana para ma-activate ang Chenkun Temple. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng isang pagsabog ng kawalan. Gayunpaman, mayroong isang malaking ibong pang na nakarating sa rurok ng ikalawang langit sa tapat, kaya hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang mga kapintasan, kung hindi, siya ay nasa panganib. Kailangan ng oras para makabawi bago ito magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang magsalita ang ibong pang, mahinahong sinabi ni Yang Yan, ang master ng Chaos Fairyland Cloud Gate, binibigyan ka ng ibon ng pagkakataong sumuko. Chapter 2377 Nagagalit sa akin ang may halong buhok na ibon. Sa mga mata ni Yang Yan, ang ganitong uri ng ibong dapeng na may maruming dugo ay isang tunay na ibon na may halong buhok. Sa sandaling ito, hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan sa mga salita at momentum, at hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kahinaan, kung hindi, makikita ng kabilang partido na siya ay nasa isang masamang sitwasyon, na magiging masama. Ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ay talagang mahusay, at ito ay napakahusay na ang apat na lumilipad na Eagle Holy Guard na nagpapaliwanag sa unang antas ng langit ay nawala sa isang suntok. Kahit sino ay matatakot. Mas mabuti pa na ang ibong dapeng ang nagbibigay liwanag lamang sa ikalawang antas ng langit. Ang kaliwanagan ng unang antas ng siyam na langit, ang unang antas ng langit at lupa, at ang pangalawang antas ng langit ay nasa sukdulan lamang ng mga pangunahing kaalaman. Sa lakas ng Chenkun Temple sa suntok na ito, malinaw na nakita ni Yang Yan ang takot sa mga mata ng ibong dapeng. Ngunit sa kabilang banda, si Yang mismo ay nasa guilty state din. Dahil halos maubos na siya, ang paggamit ng Chenkun Temple, bagamat hindi nakakilakilabot tulad ng dati, ay nag-drain ng mana sa kanyang katawan. Sa oras na ito, kung biglang umatake ang ibong dapeng, alam niyang hindi siya kalaban. Sa ngayon, maaari lamang siyang magpanggap na kalmado at takutin ang ibong dapeng. Tungkol naman sa ibong dapeng, talagang nanlalamig siya sa kanyang puso. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Yiyo, ang ibong dapeng ay nagsabi pagkaraan ng ilang sandali, lahi ng tao, ikaw. Huwag kang masyadong mapagmataas. Isang malaking krimen ang pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain. Dapat kang sumuko ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Dapeng Bird ay isang dakilang demonyo sa ilalim ng Feiying King, at ngayon siya ay isang dakilang demonyo na nakaupo sa Daos Temple ng Feiying King. Kahit anong mangyari, bawal siyang magpakita ng kahinaan. At isipin mo, kung tinatakot siya ng isang tao sa sarili niyang teritoryo, paano siya makakaligtas? Maraming demonyo ang nakamasid sa paligid. Hindi mawawala ang mukha na ito. Dead end yata ang pinasok niya. Mag-away tayo. Natatakot siya sa kapangyarihan ni Yang Yiyo ngayon lang. Hindi naman kalakihan. 4 na Feiying Saint Guard ang pinatay ni Yang Yiyo. Hindi ito makatwiran. Bukod dito, 2 maliliit na demonyo sa ilalim ng upuan ni Yang Yiyo ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Kahit paano ito kalkulahin, ang account na ito ay dapat bilangin kay Yang Yiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang malaking ibon na pang ay biglang sumigaw ng mahabang sigaw, "Shi!" Ito ay isang babala at isa ring tawag. Pinapatawag niya ang iba pang Eagle Saint Guards ng Feiying Mountain, at pinapatawag din ang ilan pang malalaking halimaw sa pag-iisa. Ang pagharap kay Yang Yan, ang kakaibang lahi ng tao na ito, walang paraan. Sa kasong ito, tatawagan niya ang iba pang malalaking halimaw upang patayin ang kalaban. Hindi siya naniniwala na si Yang Yan ay makakalaban sa langit. Kung ang sangkatauhan na ito ay hindi ibababa ngayon, ang kanilang Feiying Mountain ang magiging pinakamalaking biro sa buong dayuhang mundo. Bilang isa sa 5 pangunahing higanteng puwersa sa dayuhang mundo, walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng ganoon kalakas na kaguluhan sa Feiying Mountain sa loob ng hindi mabilang na taon. Ito ay hindi mapapatawad. Narinig ni Yang Yan ang mahabang sigaw ng malaking ibon na pang, ngunit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Akala ko kikilos ang ibon, ngunit hindi ko inaasahan na hindi pa rin ito gumagalaw pagkatapos ng mahabang iyak. Ngayon si Yang Yan ay hindi kalmado sa kanyang puso, at nahulaan na ang kabilang partido ay maaaring nagpapatawag ng iba pang malalaking halimaw. Alam ni Yang Yan ang kanyang sitwasyon. Kung maghihintay siya para sa iba pang mga dakilang halimaw na dumating, siya ay nasa malaking problema. Ngayon ay nagkaroon lamang ng isang labanan. Kahit na siya ay medyo napagod, siya ay walang anumang kakayahan upang lumaban. Siya ay natural na maraming mga trick. Matapos tingnan ang maulap na lupain sa likod ng malaking ibong pang, alam niyang ito ang ipinagbabawal na lupain ng Feiying Mountain. Naisipan niyang sumugod para hanapin muna sina Daor at Niekyo. Anyway, kailangan niya ng oras para mabawi ang kanyang magic power sa sandaling ito, at hindi na siya makapaghintay na ipatawag ng Big Pang Bird ang iba pang malalaking monsters. Bukod dito, ang malaking ibong pang ay hindi nang ahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Feiying Mountain, at ang iba pang malalaking halimaw ay hindi rin nang ahas na pumasok. Ang tila mapanganib na lupaing ipinagbabawal ay talagang isang ligtas na lugar para sa kanya. Siya, mapait na ngumiti sa kanyang puso. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng Chenkun Temple.
Ang kapangyarihan ay talagang lampas sa imahinasyon, ngunit ang pagod na estado ng pag-drain ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ay masyadong hindi komportable, na nagiging isang tigre ng papel mula sa isang tigre. Nagdesisyon si Yang Yiyu at biglang umatake. Kinailangan niya munang makalusot sa malaking ibong Pang. Pagkatapos ay sumugod siya sa ipinagbabawal na lupain ng Feiying Mountain upang maging ligtas. Bagamat alam din niya kung ano ang nasa ipinagbabawal na lupain ng Feiying Mountain, ito ay mas mabuti kaysa maghintay para sa iba pang malalaking halimaw na dumating at mapalibutan. Sa kanyang kamay, lumitaw sa kanyang kamay ang isang piraso ng lilang puno limang kulog na dahon na may katangian ng apoy, at hinimok niya itong pumunta sa malaking ibong Pang. Kotsa! Ang maliit na lilang dahon ng puno ay agad na naging maapoy na pulang kidlat at tumama sa malaking ibong Pang. Naubos ang mana, ngunit nasa Yang Yiyan pa rin ang kayamanan. Mayroong 5 piraso ng 5 kulog na lilang dahon ng puno at 3 pakwan na kulog, ngunit lahat sila ay pumapatay ng mga sandata na may triple power. Ito ang pinakaangkop na gamitin ang mga ito sa panahong ito. Ang kanyang layunin ay napakasimple, para lamang takutin ang malaking ibong Pang, at pagkatapos ay sumugod sa ipinagbabawal na lugar ng Flying Eagle Mountain upang hanapin sina Daor at Niekyu, at ayaw niyang makipag-away sa malaking ibong Pang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na-activate ni Yang Yiyan ang 5 piraso ng Purple Thunder Leaves ng sabay-sabay, at sapat na ito upang pilitin ang malaking ibong Pang palayo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang dakilang demonyo ng ikalawang langit ng kaliwanagan. Kahit na ang 5 piraso ng 5 Thunder Purple na dahon ay itapon ng sabay-sabay, maaaring hindi nito masaktan ang malaking ibong Pang. Matapos maunawaan ni Yang Yiyan ang dalawang batas, nagkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa Master of Enlightenment, na talagang higit pa sa antas ng mga immortal. Ang dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang Iron-Beaked Eagle at ang Crowned Eagle ng unang antas ng channel ay dahil sa Chen Kun Pot at iba pang tulong, pati na rin ang kanyang sariling matibay na pundasyon, na mas mataas kaysa sa iba pang mga cultivator. Tanging. Sa kasong ito maaari ba siyang makipaglaban sa mga antas? Kung isa pang immortal ang haharap kay Tangguo, tiyak na madudurog siya. Ang mga taong Tangguo ay tiyak na hindi kasing simple ng nakikita nila sa ibabaw. Ang unang antas ay mas mahusay kaysa sa pangalawang antas. Ang ibong dapeng na may paglilinang sa ikalawang antas ay natural na mas kahanga-hanga. Kaya sa sandaling ito, ginawang malinaw ni Yang Yiyu ang kanyang layunin mula sa simula. Tanging. Sa ganitong paraan maiiwasan niya ang pagiging dehado. Parang walang ingat si Yang, pero sa totoo lang napakaingat niya. Gumamit man siya ng iba't ibang magic weapons at magical powers para talunin ang kalaban, nagbayad din siya ng presyo, hindi nagkataon. Inilabas ni Yang Yiyu ang isang piraso ng 5 Thunder Purple Leaves na may kaugnayan sa apoy at naging kulog. Tumalon ang talukap ni Dapeng. Kahit sinong buhay na nilalang ay may likas na takot sa kulog, ngunit sa sumunod na sandali ay naramdaman niyang tila hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng kulog, kaya agad siyang kumilos. Sa ngayon, hindi pa siya nakikipaglaban kay Yang Yiyu. Kung ang mga halimaw sa paligid niya ay nanunood, hindi ba siya matatawa sa kanyang mga halimaw kung hindi siya kikilos? Kasabay ng malamig na ungol, iwinagayway ng ibong Dapeng ang kanyang kamay at sumikat ang gintong liwanag. Sa isang iglap, isang gintong liwanag na magic power ang lumabas sa kanyang kamay, at malabo na nabuo ang isang Dapeng bird, na mabilis na tumama sa kulog at apoy ni Yang Yiyan. Boom! Nakakabingi ang isang dagandong. Sa sumunod na sandali, nawala ang paghalay ng kulog at ang mahiwagang kapangyarihan ng ibong Dapeng. Ngunit madali nitong natunaw ang kulog at apoy ni Yang Yiyan. Sa sandaling ito, kumislap si Yang Yiyan at direktang sumugod sa ipinagbabawal na fog kasama ang Rat King. Ayaw niyang makipag-away sa ibong Dapeng, gusto lang niyang iwasang makapasok sa ipinagbabawal na lupain ng Feiying Mountain. Bagamat maganda ang ideya, minaliit niya ang reaksyon ng ibong Dapeng. Saan ka pupunta, bata? Ngayon, muli kong linangin ang immortalidad at papasok sa ipinagbabawal na lupain. Madaling natunaw ng ibong Dapeng ang lakas ng kulog ni Yang Yiyan sa isang suntok, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Ang batang ito ay tila hindi kasing lakas at kakaiba gaya ng inaakala. Ngayon sa pag-iisip pabalik, ang malakas na puwersa na pinasabog ni Yang Yiyu mula noon, na nagpawala sa 4 na Eagle Saint Guards, ay hindi dapat isang bagay na maaaring sumabog sa kalooban. Ang anumang malakas na puwersa ay hindi isang repolyo. Ang batang ito ay dapat na bluffang at hindi sapat na malakas. Kung hindi, matagal na niya itong inatake sa halip na tumalon sa bawal na lugar. Sa pag-iisip nito sa kanyang isipan, nagsimulang lumaban ang ibong Pang. Shoo! Sa mahabang pag-iyak, nagniningning ang buong katawan ng gintong liwanag. Ito ay naging orihinal na anyo at naging isang gintong ibon na may lapad ng pakpak na 9 na metro. Sa paggalaw ng mga pakpak nito, ito ay naging isang gintong liwanag, at kasing bilis ng kidlat, direktang hinarang nito si Yang Yiyu sa harap nito, at isang pares ng gintong higanteng kuko ang humawak kay Yang Yiyu ng mahigpit. Matalas at makapangyarihan. Tumalon ang puso ni Yang Yiyu, at mabilis niyang iniwagayway ang espada sa kanyang kamay. Boom! Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan. Puff! Ngunit lumipad pa rin siya ng paatras na may isang suntok, ang kanyang hininga sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan, at siya ay nagluwa ng isang subaw ng lumang dugo.
Sa ilalim ng impact at vibration ng malakas na puwersa, nakaramdam siya ng matalim at matigas na puwersa. Ito ang kapangyarihan at batas ng ginto. Naramdaman ni Yang Yiyu ang kapangyarihan mula sa ibong daing. Matapos ang isang banggaan, naramdaman niyang ang ibong daing ang pangalawang antas ng kaliwanagan ng batas ng ginto. Sa 5 elemento, ang pinakamakapangyarihan ay ang ginto. Hindi niya inaasahan na ang ibong may halong buhok na ito ay talagang kapangyarihan ng kaliwanagan ng batas ng ginto. Lumuwa siya ng isang bibig ng lumang dugo, at lihim na nagreklamo sa kanyang puso. Hindi pa nakakabawi ang orihinal na kapangyarihan sa kanyang katawan, at ngayon ay nayanig na naman ito. Medyo masama ang sitwasyon, at nablock siya. Tila hindi siya papasukin ng ibong daing sa bawal na lugar o tumingin ito sa kanyang iniisip. Matapos umatras ng daan-daang metro, huminto si Yang Yiyu at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tumili. Ang pagkakatawang tao ng Haring Daga ay umungal at sumugod. Sinabi ni Yang Yiyu, Haring Daga, tumigil ka. Alam niyang hindi katapat ang Daga King sa ibong daing. Natigilan ang Haring Daga, ngunit umatras sa gilid ni Yang Yiyu, nakatingin sa ibong daing sa tapat. Pa! Si Yang Yiyu ay dumura ng isang subaw ng dugo, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang malaking ibon at sinabing dahan-dahan, ikaw bastard bird, talagang ginagalit mo ako. Kabanata 2378 Paglikha ng Yin at Yang. Galit na galit si Yang, at seryoso ang mga kahihinatnan. Gusto niyang magtago, ngunit tila nakita ng malaking ibon ang kanyang problema at hindi siya binigyan ng pagkakataon. Tumalsik ang isang subo ng lumang dugo, na labis na ikinagalit ni Yang. Sa oras na ito, ipinagmamalaki ng malaking ibong Pang, at alam niya ngayon lang niya natakot ng sobra ang sarili niya. Ang malakas na lakas ng bata ay hindi nauubos. Sa least hindi ngayon. Hindi ito magagamit anumang oras, kung hindi ay hindi siya magmadali sa bawal na lugar. Eto kasi, ayaw niya akong awayin, gusto niyang magtago. Pagpasok sa ipinagbabawal na lugar, ligtas ang batang ito, at walang sinuman sa bundok Feiying ang nang-ahas na pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos pag-isipan ito, ang malaking ibon na Pang ay ngumisi nang tumingin siya kay Yang Yiyu, at malungkot na sinabi, anak, dapat akong magalit. Hindi ako titigil hanggat hindi kita pinuputol ngayon. Kung gayon, subukan natin, ang kaliwang kamay ni Yang Yiyu ay kumikinang habang siya ay nagsasalita, at ang natitirang 4 na dahon ng 5 kulog na purple na puno ay nasa kanyang kamay. Isang pakwan na kulog ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Bagamat hindi na ibalik ang kanyang mana, magagamit niya ang Watermelon Thunder at ang 5 Thunder Purple Tree Leaf. Kung ang isang piraso ay hindi sapat, pagkatapos ay 4 na piraso ang magagawa. Naisip niya ito. Kung hindi niya itinumba ang ibong daing, hindi siya makakapasok sa bawal na lugar. Haha, ang kapangyarihan mo kanina, bata, hindi pwedeng basta-basta lang, di ba? Kung walang ganyang kapangyarihan, langgam ka lang sa paningin ko, at madali kang durugan hanggang mamatay, pero hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Hahayaan kitang matikman ang pinakamalupit na parusa sa mundo at papatayin ka ng dahan-dahan. Nakatitig si Dapping Bird sa mukha ni Yang Yiyu habang nagsasalita, at talagang nagbabago ang mukha ni Yang Yiyu. Ito ay nagpapakita na siya ay ganap na tama. Hehe, ha ha ha. Tumawa ng malakas si Yang Yiyu. Dapping. Tama talaga ang ibon. Ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ay hindi madaling gamitin, ngunit hindi imposibleng gamitin ito sa pangalawang pagkakataon. Kung talagang napipilitin siya sa isang sulok, maaari niya itong subukan. Para mapatay ang ibong ito, kailangan din niyang pilayin ito. At ang pakwan na kulog at 5 Thunder Purple na dahon ng puno sa kanyang kamay ay talagang hindi makakasakit ng Dapping Bird. Naisip ni Yang Yiyu na maaaring hindi ito ang kaso. Ang quantitative na pagbabago ay humahantong sa qualitative na pagbabago. Dahil ang isang dahon ng 5 Thunder Purple Tree ay hindi gumagana, lahat sila. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapatay. At siyang ay mayroon pa ring function ng God at Demon Yin Yang Mirror na hindi ginagamit. Hayaan kitang subukan ngayon. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang nawala at umungal, square inch of heaven and earth. Sa isang iglap, ang lugar sa loob ng 1,000 metro ay nabalot ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ng square inch of heaven and earth, at lahat ay lumiliit at pinigilan. Naramdaman ni Dapping na ang mga batas ng langit at lupa sa paligid niya ay talagang nagpakita ng mga senyales ng compression, ngunit hindi siya nagpanik. Bagamat kakaiba ang mahiwagang kapangyarihan ng mga batas na ito, nasa loob ito ng kanyang pagpapaubaya. Ang paglilinang ng ikalawang antas ng Tangguo ay hindi lamang usapan. Shock, break. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang buong katawan ni Dapping ay puno ng demonyong enerhiya, at ang gininto ang liwanag ng batas na pumailan lang sa langit ay parang enerhiya ng isang espada, hindi masisira at tumutusok sa lahat. Sure enough, medyo maikli pa naman. Bulong ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Alam niya na ang mahiwagang kapangyarihan ng square inch of heaven and earth, kasama ang kanyang kasalukuyang paglilinang, ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa antas ng Tangguo. Ngayon parang totoo na. Lalo na laban sa ibong Dapping ng ikalawang antas ng Tangguo. Kaagad, ang kapangyarihang nagmumula sa malaking ibon na Pang ay bumasag sa shroud ng square inch ng langit at lupa na mahiwagang kapangyarihan, at ang malaking ibong Pang ay hindi pinaliit ang katawan nito.
Gayunpaman, ito ay hindi walang anumang epekto, hindi bababa sa naapektuhan nito ang oras ng tatlong paghinga. Ngunit para kay Yang Yiyo, sapat na iyon. Ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng square inch ng langit at lupa para lang bumili ng oras. Sa loob ng tatlong paghingang ito, inayos niya ang mga punit-punit na piraso ng 5 kulog na lilang dahon ng puno sa posisyong 4 na elepante sa itaas ng ulo ng malaking ibong Pang, at pagkatapos ay naglagay ng 3 pakwan na kulog sa paligid ng malaking ibon sa 3 talento na posisyon. Bang! Sa segundong ito, umatras si Yang Yiyo ng 1,000 metro. Sa oras din na ito nangumiti si Yang Yiyo at nagsabi, sabog. Sa sumunod na sandali, yumanig ang mundo. Crack, boom boom boom. Yumanig ang lupa. Ang 3 pakwan na kulog at 4 na piraso ng 5 kulog na lilang dahon ng puno ay pinasabog lahat ni Yang Yiyo. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong ginamit ko itong 2 pamatay na armas na ginawa sa Chenkun Pot. Ngayon pagkatapos ng pagpapasabog sa kanila, ang kapangyarihan ay lampas sa inaasahan ni Yang Yiyo. Ang buong kalangitan ay napuno ng kulog sa loob ng 1,000 metro, at ang ulap ng kabute na nabuo sa pagsabog ng makulay na enerhiya ay napakaganda mula sa malayo. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang malaking ibon ay hindi na makikita, at napalunok dito. Ang langit at lupa ay nagkagulo, at ang kalawakan ay nabasag nito. Ang malakas na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon sa buong kalangitan. Ang mga demonyo sa ibaba ay umatras sa takot. Ganito talaga ang sitwasyon kung saan lumalaban ang mga Diyos at nagdurusa ang mga mortal. Ang mga halimaw na ito ay hindi ang mga abnormal na Panginoon tulad ni Yang, pabayaan ang mga dakilang halimaw ng kaliwanagan. Kung hindi sila tatakas, siguradong malaking kawalan ang mararanasan nila. Para sa ilang sandali, may patuloy na hiyawan ng takot. Sa ilalim ng malakas na pagsabog, hinihintay ni Yang Yiyo ang epekto. O siya ay gumagawa ng susunod na pag-atake. Alam niya kung gaano kalakas ang malakas na tao ng ikalawang antas ng kaliwanagan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng Watermelon Thunder at 5 Thunder Purple Tree Leaves ng sabay-sabay, baka hindi niya mapatay ang Big Pang Bird. Kaya kailangan pa niyang ihanda ang susunod na wave ng mga paraan ng pag-atake. Alinman sa patayin ang malaking ibon ng Pang, o hindi bababa sa pile ito. Pagkatapos, inihanda na niyang ang pagtatapos para sa malaking ibong Pang. Itong may halong buhok na ibong may maruming dugo ay talagang ikinagalit niya ngayon. Sa pag-asa sa pagiging isang dakilang halimaw ng kaliwanagan, buong-buo niyang minamaliit ang mga magsasaka na mas mababa sa antas ng kaliwanagan, lalo na't siya ay isang tao, na mas hindi gaanong mahalaga sa mga mata ng malaking ibong Pang. Ngumisi si Yang Yiyo sa kanyang puso. Ilang lahi ng tao at halimaw na minamalas ang kanyang antas ng paglilinang ang natalo niya. Ngayon gusto niyang malaman ng malaking ibon na ito ang presyo ng pagtingin sa mga tao. Ang Diyos at demonyong Yin Yang Mirror ay lumitaw sa kanyang kamay, at ang puso ni Yang Yiyan ay gumalaw. Naghanda siya para sa pagsabog at naghintay ng susunod na sandali upang magbigay ng suntok. Ang God at Demon Yin Yang Mirror ay may 3 epekto at kapangyarihan. Ang una ay upang makuha ang kaluluwa pagkatapos baligtarin, na kung saan ay ang tunay na kapangyarihan ng Yin. Ang pangalawa ay ang pasabog ang purong Yang power sa ilalim ng forward rotation, na nangingibabaw at hindi masisira, at sinasabing kayang pumatay ng mga Diyos at demonyo. Ang ikatlo ay talagang ang pinakamakapangyarihan, na kilala bilang Yin at Yang Qi, at ang tadhana ay maaaring asahan. Tumayo, ang pangatlo ay ang pinakamapayapa, ngunit sa katunayan alam ni Yang Yiyan na ang pangatlong Yin at Yang Qi ay naisaaktibo sa parehong oras, na masasabing nag-aalis ng Taoismo ng ibang tao, na medyo katulad ng Chen Kun Divo Uring, ngunit ito ay naiiba. Ang Chen Kun Divo Uring ay magaspang at nangingibabaw, at tila hindi ito natatakot sa lamig. Ngunit ang Diyos at demonyong Yin Yang Mirror ay nilagyan ng mga pag-atake, ang mga pag-atake ni Yin at Yang Qi, pag-atake sa mana at Yuan Shen. Sa katunayan, ito ay isang napakakahilahilakbot na pag-atake, inaalis ang Taoismo ng kaaway, unang pag-atake. Ito ang kakilakilabot na lugar ng domineering. Hawak ni Yang Yiyo ang God at Demon Yin Yang Mirror ngayon para lang subukan ito. Gaano kalaki ang epekto ng ikatlong kapangyarihan ng Diyos at Demon Yin Yang salamin sa ibong daing na umabot na sa ikalawang antas ng kaliwanagan. Hindi niya inaasahan na ang Diyos at demonyong Yin Yang Mirror ay kayang alisin ang Taoismo ng daing bird. Sapat na para saktan itong ibong may halong buhok. Tinitigan niya ang eksena nang hindi kumukurap. Matapos ang halos 3 paghinga, unti-unting nawala ang malaking ulap ng kabute. Sa sumunod na segundo, nakita ni Yang Yiyo ang figure ng ibong daing na lumitaw, ngunit nakita niya na ang ibong daing ay puro itim at gulo-gulo, ngunit may mga gintong ugat sa maitim na katawan ng ibong daing na napakasilaw. Alam niyang hindi papatayin ng pagsabog na ito ang ibong may halong buhok. Agad niyang isinaaktibo ang God at Demon Yin Yang Mirror ng walang pag-aalinlangan. Yin Yang Creation. Isang mahinang boses ang lumabas. 2 malalaking light beam, isang itim at isang ginto, ang lumabas mula sa God at Demon Yin Yang Mirror, nagtagpo-tagpo at direktang nagniningning sa daing bird. She. Boy, gusto kong mamatay ka na. Napasigaw agad. Ang ibong daing ay natalo.
Ang enerhiya ng yin at yang sa God at Demon Yin at Yang Mirror ay kuminang sa ibong dapeng, na ang enerhiya ng yin ay umaatake sa kaluluwa at ang enerhiya ng yang ay umaatake sa katawan. Kung may sapat na paglilinang si Yang Yian, nagawa niyang patayin ang ibong dapeng sa ganitong suntok, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa siya naliliwanagan. Ngunit gayunpaman, ang kapangyarihang ipinakita ng Diyos at Demon Yin at Yang salamin sa sandaling ito ay matagumpay na nasugpo ang ibong dapeng, na nagdulot ng banta sa ibong dapeng. Tumawa si Yang Yian, at sa sandaling ito ang kanyang nakapaloob sa lahat ng mahiwagang kapangyarihan ay naisaaktibo, at ang kanyang anyo ay nawala sa isang iglap, tahimik na lumilitaw sa likod ng ibong dapeng. Sa kapangyarihan ng Diyos at Demon Yin at Yang Mirror, sinuntok niya ng malakas ang ulo ng ibong dapeng. Boom! Shoo! Ang ibong dapeng ay sumigaw ng suntok, at ang malaking katawan nito ay nahulog pababa, na direktang nawalan ng balanse. Sa oras na ito, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang kamay. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumipad sa bibig ng ibong dapeng at nawala sa isang iglap. Tapos na. Hindi niya binalak na gamitin ang Chen Kun Pot upang lamunin ng direkta ang ibong dapeng, dahil ang paglunok ng higit pa ay hindi naman isang magandang bagay. Naranasan niya ito mula sa pagsipsip ng tuka bakal na agila at ng koro ng agila. Ang paglunok ng higit ay hindi mabuti para sa kanyang paglilinang. Sa makatuwid, ito ay pinaka-cost-effective na pagsupil sa isang ibong dapeng. Kabanata 2379 na tatlong dakilang Panginoon. Boom! Nawalan ng balanse si Dapeng at natama ng suntok niyang na direktang galing sa langit. Nahulog ito sa lupa at nabasag ang isang malaking butas. Laging nakatayo siyang sa likuran ni Dapeng, pinipigilan ng mahigpit si Dapeng. Matapos pumasok ang tubig ng buhay sa bakana ni Dapeng sa isang kisap mata, natapos na ang lahat. Ang ibong ito ay miserable dahil sa kanya. Sa sandaling ito, masaya si Yang Yiu sa kanyang puso, ngunit mayroon pa ring malakas na enerhiyang demonyo na tumataas mula sa langit sa malayo. Guro, isang malaking demonyo ang darating. Lumapit si Rat King at sinabing, punta tayo sa Forbidden Area. Si Yang Yiu ay umungal, sinunggaban si Dapeng at Rat King na parang patay na aso, at sumugod sa ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain. Ayaw niyang makipaglaban sa kahit na anong malaking demonyo sa oras na ito. Pagod na pagod siya matapos makipag-away kay Dapeng, at hindi na niya kinaya ang isa pang tanglo. Bukod dito, mula sa hininga, mayroong higit sa isang demonyong enerhiya sa di kalayuan. Dapat ang tawag ng ibong pang dati. Ang iba pang malalaking halimaw ni Feiying Wang Daocheng ay ipinadala na. Hindi ito ang oras para harapin sila ng direkta. Matapos harapin ang ibong pang, walang halimaw na pumipigil sa kanya sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain. Nakatago na sa malayo ang mga halimaw sa ilalim ng ibong pang. Kaya't sinunggaban niya at nang haring daga ang ibong pang at nagmadaling pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Swoosh, swoosh, swoosh. Una, tatlong malalakas na aura ng demonyo ang lumitaw sa labas ng ipinagbabawal na lugar, na may pula, puti at asul na mga halos, at pagkatapos ay naging tatlong tao. Dalawang matanda at isang bata. Ang isa sa kanila ay isang babae, at ang dalawa pa ay mga ilusyon ng hitsura ng matatandang lalaki. Ang tatlo sa kanila ay may higit o mas kaunting mga katangian ng lahi ng demonyo. Ang unang matandang lalaki ay may pulang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay pula. Ang ibang mga lugar ay mukhang walang pinagkaiba sa mga tao. Nakasuot siya ng pula at matengkad na pula ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Ang pangalawang matandang lalaki ay may apat na napakahabang kilay, isang asul na damit, at isang pares ng mga mata na may mahinang asul na liwanag. Ang pangatlong babae ay mukhang isang batang babae, may puting buhok at maputlang kutis. Madilim at maliwanag ang kanyang mga mata, ngunit mas nakakatakot ang itsura niya. Mayroon pa siyang pares ng snow white wings sa likod niya. Lahat sila ay mga dakilang halimaw na may malalakas na aura ng demonyo. Pagkatapos ng paglitaw ng 3 taong ito, ang mga halimaw sa paligid nilang lahat ay yumuko at sumigaw, pagbati sa dakilang kagalang-galang na hari, sa pangalawang kagalang-galang na hari, at sa ika-4 na kagalang-galang na hari. Isang bangkos ng basura. Nagmura ang dakilang kagalang-galang na hari sa malalim na boses. Bahagyang nanginig ang mga halimaw sa kanilang paligid. Ang 3 dakilang hari na binanggit ng mga halimaw ay ang pinakamatanda, pangalawa, at ika-4 sa 8 halimaw sa ilalim ng Flying Eagle King. Ang ikatlo ay isang malaking ibong pang, at ang ika-7 at ika-8 ay mga tukabakal na agila at mga koro ng agila, ngunit sila ay pinatay ni Yang Yiu. Ang 3 dakilang halimaw na ito ay nasa pag-iisa at ipinatawag sa labas ng pag-iisa ng malaking ibong pang ngayon. Para sa ika-6 at ika-5, naglalakbay sila sa labas at wala na sa dojo ng Flying Eagle King. Ang Flying Eagle King ay isang ibon, at ang 8 halimaw sa ilalim ng kanyang upuan ay pawang mga ibon. Ang 3 na lumabas sa retreat, ang panganay ay isang double-eyed blood eagle, ang pangalawa ay pasang kwago ng ibang species, at ang pang-4, ang babaeng nakaputi, ay isang loro. Kabilang sa 3 demonyo, ang pinakamatanda na may 2 mata na dugong agila ay nasa tuktok ng ika-3 langit, ang pangalawang pasang kwago ay nakalusot lamang sa ika-3 langit, at ang ika-4 na loro ay nasa tuktok ng ika-2 langit.
Ngayon ang tatlo ay itinuturing na pinakamataas sa buong paraan ng paglipad ng Haring Agila. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang lakas ng demonyo sa bukid ay malakas, at isang kotse na may 8 daloy ng liwanag ang kumikislap, at 8 lumilipad na agila ng mga banal na bantay na nakamit ang unang langit ng kaliwanagan ay lumitaw. Pagbati sa tatlong Panginoon. Ang 8 lumilipad na agila na banal na gwardya ay ipinatawag ng malaking ibong pang bago at lumabas upang magbigay pugay sa tatlong demonyo. Isang bangkos ng basura, hayaang tamaan ng kaaway ang kanilang lungga at patayin ang 4 na banal na gwardya, at ngayon ay lumitaw na sila, ang madilim na panganay ay tumingin sa 8 lumilipad na agila na banal na mga gwardya at ngumuso at nagmura. Great Lord, patawarin mo sana ako. Ang 8 lumilipad na agila na banal na gwardya ay nanginginig din sa takot ng kaharap ang double-eyed blood eagle. Boss, wala nang saysay ang pagsumpa sa kanila ngayon. Ang pangatlong kapatid ay binugbog at ikinulong sa ipinagbabawal na lugar. Ang problema natin ngayon ay kung dapat ba tayong pumasok sa bawal na lugar at hulihin ang batang iyon para parusahan siya. Nagsalita ang pangalawang kapatid na si Cat Owl. Forbidden Area, paano makapasok? Maliban sa mga nakaraang henerasyon ng Flying Eagle Kings, ang mga pumapasok ng walang pahintulot ay papatayin. Pinasok ng batang iyon ang ikatlong kapatid. Papasok din ba tayo? Ang panganay na kapatid na Blood Eagle ay nagsalita sa walang magawang tono. Pagkatapos nito, tumingin siya sa babaeng parrot na nakaputing damit sa tabi niya at sinabing, "Pang-apat na kapatid, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Tanong ng panganay na kapatid sa babae na seryoso ang mukha, at tila nirerespeto ng husto ang pang-apat na kapatid. Sa katunayan, kabilang sa 8 demonyo sa ilalim ng Flying Eagle King, si Parrot ang tanging babae, ngunit siya ang may pinakamagandang utak. Ang kanyang paglilinang ay hindi ang pinakamataas, ngunit siya ang may pinakamaraming ideya. Kapag ang lahat ay may gagawin, karamihan ay hihingi sila ng kanyang opinyon. Kung sabihin, hindi lamang si Parrot ang babae sa 8 demonyo, kundi pati na rin ang babae ng Flying Eagle King. May utak at katayuan siya. Kahit ang panganay na kapatid na Blood Eagle ay nirerespeto siya. Ang loro, isang babaeng nakasuot ng puting damit, puting buhok at puting mukha, ay nagmuni-muni sandali at nagsabi, ang ipinagbabawal na lugar ng Feying Mountain ay may ancestral precept. Tanging ang Feying Kings sa lahat ng henerasyon ang maaaring pumasok dito. Ang mga lalabag dito ay papatayin. Ngunit ang paghihigpit na ito ay para sa ating mga demonyo sa Feying Mountain Range, at ito ay walang silbi para sa mga tagalabas. Ngayong wala ang Eagle King, tayo, bilang mga demonyo sa upuan ng Eagle King, ay may obligasyon at responsibilidad na protektahan ang Dao Field ng Eagle King. Ang buong Feying Kings Dao ay ang ipinagbabawal na lugar. Ngunit ngayon ang ipinagbabawal na lugar ay pinasok ng mga tagalabas. Kung wala tayong pakialam dahil sa rules, kung may mangyari, malaking bagay. Sa pagbabalik ng Haring Agila, hindi ko na mababawi ang pagkakamali kahit mamatay ako. Bilang karagdagan, ang Feying Mountain na ipinagbabawal na lugar ay pinasok ng mga tagalabas, at ito ay isang lahi ng tao at ang 2 maliliit na demonyo na pumasok at nasugatan ang malaking ibon. Kung mailabas ang bagay na ito, sinuman sa atin na nasa ilalim ng upuan ng Feying King ay magiging pinakamalaking biro sa dayuhang mundo. Kung narito ang Eagle King, natural niyang hahawakan ang nangyari ngayon, ngunit ang Eagle King ay pumunta sa Heavenly Road, at walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kaya ang mungkahi ko ay isantabi muna ang mga alituntunin, at magsanib puwersa kaming tatlo para makapasok sa bawal na lugar at hulihin at parusahan ang mga matatapang na dayuhan. Naniniwala ako na kapag bumalik ang Eagle King, hindi niya tayo sisisihin. Ano sa tingin mo? Ito. Ang panganay at pangalawa sa pinakamatanda ay medyo nag-aalinlangan. Ang bawal na lugar ng Feying Mountain ay isang bawal na lugar na madalas na pinag-uusapan ng Eagle King at walang sino man ang pinapayagang tumuntong. Bagamat may kabuluhan ang sinabi ng ika-4 na pinakamatanda, siya ang babae ng Eagle King. Kung sila ay pumasok ngayon, kapag bumalik ang Eagle King isang araw, ang pang-4 na pinakamatanda ay maaaring walang problema, ngunit ang 2 sa kanila ay maaaring hindi. Ilang saglit, medyo nagkasalikop ang panganay at pangalawa. Pang-4 na pinakamatanda, hayaan mo akong mag-isip tungkol sa bagay na ito, sabi ng pinakamatandang pinakamatanda, Blood Eagle na may dobleng mga mag-aaral. Oo, malaking bagay ang pagpasok sa bawal na lugar. Pag-isipan natin kung may ibang paraan pa. Sabi din ng pangalawa. Okay, kumikislap ang mga mata ng ika-4 na loro, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, matapos mahuli ni Yang Yiyu at ng Rat King ang ibong daping at pumasok sa ipinagbabawal na lugar, sinimulan nilang pahirapan ang ibong daping. Iligtas ang aking buhay, iligtas ang aking buhay. Sa isang batong gubat sa ipinagbabawal na lugar. Humiga sa lupa ang ibong daping at sumisigaw na parang patay na aso. Natural, siyang ang nag-activate ng tubig ng buhay sa katawan ng ibong daping. Haha, nakakamangha na naabot mo na ang ikalawang antas ng kaliwanagan. Ikaw, isang halu-halong ibon, nang ahas na tingnan ako noon. Ngayon gagawin kitang patay na ibon. Siyang ay lumulunok ng mga spiritual pitch upang maibalik ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, habang nakatingin sa ibong daping sa lupa at nakikipagdaldalan. Guro, iligtas mo ang aking buhay.
Nagmamakaawa ang ibong dapeng. Okay, tumigil ka sa pag-ungol, at bumalik sa anyo ng tao. Matapos halos maibalik ang magic power ni Yang, tumayo siya at kinausap ang ibong dapeng. Oo, salamat master, salamat master. Ang ibong dapeng ay kumislap ng liwanag at naging anyo ng tao, lumuhod sa harap ni Yang. Bumangon ka. Ngayong nakontrol na niya ang ibong dapeng, nakahinga ng maluwag si Yang at hindi na siya ipapahiya. Gayunpaman, sa susunod na sandali nang tumayo ang ibong dapeng, humagalpak ng tawa si Yang. Ahahaha, hindi ka ibong dapeng, dapat kang tawaging malaking itim na ibon, at mula ngayon ay tatawagan kang Heitan, casual na binigyan ito niyang ng isa pang pangalan. Sinubukan ni Rat King na pigilin ang kanyang pagtawa at hindi naglakas loob na tumawa ng malakas. Ang mga pangalan na ibinigay ng master sa mga halimaw sa paligid niya ay palaging kakaiba. Ngunit sa pagtingin sa ibong dapeng, na ang buong katawan ay parang uling sa sandaling ito, naisip din ng Haring Daga na ang pangalang Heitan ay angkop para sa ibong dapeng. Salamat master sa pangalan. Napahiya ang ibong Pang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagsuot ng isang piraso ng damit habang nagsasalita, ngunit ang kanyang mukha ay itim pa rin ng uling. Nagkaroon ng maraming sama ng loob kay Yang. Ikaw ang gumawa sa akin ng ganito. Pinaso ng kulog ang lahat ng balahibo niya noon, at ngayong naging anyo na siya ng tao, nasusunog pa rin ang kanyang mga balahibo. Ngunit ang ibong Pang ay hindi nang ahas na gawin ito muli, dahil alam niyang pagkatapos siyang bigyan ni Yang Yiyo ng isang patak ng tubig na esmeralda, ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ni Yang Yiyo. Mula ngayon, siya, ang ibong Pang, ay demonyong alipin ni Yang. Kabanata 2400, ang scapegoat. Sa wakas ay nasiyahan si Yang sa saloobin ng ibong Pang. Kung tutuusin, hindi man lang siya natuwa, dahil kahit papaano ay mayroon siyang kapatid na demonyo na maaaring umabot sa ikalawang antas ng kaliwanagan. Siyempre, ang bagay na ito ay hindi isang ibong Pang na puro dugo. Mas mainam kung ito ay isang tunay na pure-blooded na ibong Pang. Gayunpaman, sa tubig ng buhay, ang dugo ng ibong Pang ay magiging isang dalisay na dugong ibong Pang balang araw. Kumpiyansa si Yang Yiyo tungkol dito, dahil pagkatapos na mapabuti muli ang kalidad ng tubig ng buhay, kitang-kita ang epekto nito. Bagamat ang ibong Pang ay inihagis sa paligid, ang kanyang dugo ay umuurong ng kaunti. Alam ito ni Yang Yiyo, at alam din ito ng ibong Pang. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang ibong Pang ay kontrolado ni Yang Yiyo sa mga tuntunin ng buhay at kamatayan, hindi siya nakakaramdam ng labis na hinanakit sa kanyang puso, dahil siya ay isang inapo lamang ng linyang Pang, at pinangarap niyang ibalik ang kanyang linya ng dugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga patak ng tubig na ibinigay sa kanya ni Yang Yiyo ay nagkaroon ng improvement sa pagbabalik ng kanyang bloodline. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng ibong Pang. Pagkatapos bumangon, ang ibong Pang, nako, dapat itong tawaging Heitan ngayon, nagtanong si Heitan, guro. Sinulyapan ni Yang Yiyan si Heitan at nakangiting sinabi, gusto mo bang magtanong tungkol sa isyo ng bloodline reversion? Tumango ang ibong Pang na parang sisiw na tumutusok sa kanin. Oo naman, ang kanyang bloodline improvement ay gawa ng master na ito. Hindi ba ibig sabihin nito ay may pagkakataon na talaga siyang pagbutihin ang kanyang bloodline at maging isang tunay na pure-blooded Pang bird balang araw? Natural na alam ni Yang Yiyan kung ano ang iniisip ni Heitan. Ngumiti siya at sinabing, ang master lang na ito ang makakapagpabuti ng bloodline ng iyong lahi ng demonyo sa mundong ito. Ikaw, isang halo-halong inapo ng ibong Pang, ay hindi imposible para sa akin na gawin kang isang tunay na pure-blooded na ibong Pang. Siyempre, depende ito sa iyong pagganap sa hinaharap. Naantig ang puso ni Heitan, at tuwang-tuwang sinabi niya, handang si Heitan na magtrabaho ng husto para sa amo hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggat mapapabuti ng master ang bloodline ng kanyang mga nasasakupan at hayaan akong bumalik sa ancestral na ibong Pang, hahayaan ako ng master na pumunta sa silangan at hindi kailanman kanluran. Okay, ipinangako ko sa iyo ito, kinuwiwi ni Yang Yiyan ang kanyang kamay. Kung tungkol sa tubig ng buhay, ang Tian Kun Pot ay maaaring gumawa nito ng tuloy-tuloy. Kung talagang maibabalik nito si Heitan sa kanyang ancestral state at maging isang tunay na pure-blooded rock, matutuwa rin siya. Master, gusto ko rin. Sa oras na ito, lumiwanag ang mga mata ng Haring Daga at humingi kay Yang Yiyo ng tubig ng buhay. Let's talk about it later. Matalas lang ang mata mo, tumawa si Yang Yiyo at sambat. Hehe, gusto ko ring umunlad, para maibahagi ko ang mga alalahanin ng Panginoon, noong ang Haring Daga ay nasa mundo ng paglilinang, kinuha niya ang tubig ng buhay ni Yang Yiyo, kaya natural niyang alam ang mga benepisyo nito, na hindi mailarawan sa mga salita. Okay, hanapin muna natin sina Daor at Niekyo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, pinandilatan niya si Heitan. Ang taong ito ang nagtulak kina Daor at Niekyo sa ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain. Nanliit ang leeg ni Heitan at hindi siya naglakas loob na magsalita. Alam na niya ngayon na ang Daor at Niekyo na binanggit ni Yang Yiyo ay napakahalaga sa isip ng master na ito. Sa kabilang banda, makikita na dahil maaaring ipagsapalaran ng master ang kanyang buhay para kay Daor at Niekyo, tila isang magandang pagpipilian na sundin ang gayong master.
At ang punto ay wala na siyang choice ngayon. Ang buhay at kamatayan ay kontrolado ng Panginoon. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Tanong ni Yang Yiyu kay Heitan. Master, hindi ko talaga alam ang bawal na lugar ng Feiying Mountain. Sa bawat angkan natin ng demonyo, ito ay bawal na lugar. Maliban sa Feiying King mismo, walang ibang makapasok. Nabalitaan ko lang na may mga haring agila na bumagsak sa iba't ibang dahilan sa bawal na lugar. Ito ay isang bawal na lugar. At wala akong alam. Sagot ni Heitan. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, ngunit walang sinabi. Magkalat kayong dalawa at hanapin si Daor at Nikyo. Hindi ko na sila maramdaman. Sa harap ng makapal na hamog, may mga kagubatan ng bato na parang mga tapyos ng bato sa lahat ng dako. Hinayaan lamang ni Yang Yiyu na kumalat si Heitan at ang Haring Daga upang hanapin sila. Makalipas ang halos 10 minuto, sumigaw ang Haring Daga, "Guru, may nakita akong kuweba dito." Matapos marinig ito, pumunta sina Yang Yiyu at Heitan at nakita ang isang malaking kuweba na lumitaw. Mula sa aura, parang may harang sa kuwebang ito kanina, pero nasira. Naisip ni Yang Yian, dapat si Daor ang nakabasag ng harang. Pumasok ito at ang loach sa kuweba. Pumasok din tayo. Nang pumasok si Yang Yian sa kuweba kasama ang Rat King at Heitan. Sa labas ng ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain. Ang tatlong demonyo, ang loro, ang double-eyed blood eagle at ang pasang kwago, ang una ay naghihintay, at ang huling dalawang demonyo ay nagpupumilit pa rin kung papasok sa bawal na lugar. Umikot ang mga mata ng babaeng demonyong Parrot at sinabing, kung gusto mong pumasok, ang panganay at ang pangalawa, dapat kang pumasok sa lalong madaling panahon. Narinig ko ulit. Narinig ko mula sa Eagle King na may lumilipad na katawan ng agila sa bawal na lugar. Siguro. Hindi naman siguro masama kung pumasok tayo. Sa sumunod na segundo, ang dugong agila at ang pasang kwago ay lumingon at tinitigan ang loro at sinabing, talaga. Hehe, ito ang sinabi mismo ng Eagle King, paano ito mali? Bahagyang ngumiti ang loro. Ang double-eyed blood eagle at ang pasang kwago ay inilibot ang kanilang mga mata. Mayroong isang banal na katawan sa ipinagbabawal na lugar. Sa totoo lang, matagal na nilang narinig ang tungkol dito, ngunit hindi sila sigurado. Ngayong galing sa loro, mas kapani-paniwala na. Dahil ang loro ay babae ng Haring Agila. Ang lumilipad na agila banal na katawan ay isang gawa-gawang pag-iral. Kung talagang may banal na katawan sa ipinagbabawal na lugar, ito ay nagkakahalaga ng pagpunta kahit na ito ay mapanganib. Isipin ang mga nakaraang henerasyon ng Eagle Kings. Actually, bago naging Eagle Kings, maganda ang cultivation at talent nila, but definitely not terrible. Gayunpaman, pagkatapos na italaga bilang Eagle Kings, sila ay pupunta sa ipinagbabawal na lupain, at ang kanilang paglilinang ay madalas na gumawa ng isang malaking hakbang pagkatapos lumabas. Ang mga hari ng agila ng ibang henerasyon ay hindi malinaw, ngunit ang mga hari ng agila ng henerasyong ito ay naaalala na pagkatapos na lumabas sa ipinagbabawal na lupain, ang kanilang paglilinang ay tumataas sa lahat ng paraan, ang kanilang mga tagumpay ay naging mas mataas, at sa wakas ay tumayo sila sa tuktok. Napag-usapan na rin ng mga matatandang ito ang usaping ito, ngunit napag-usapan lang nila ito, at nahulaan na may mga kayamanan o iba pang bagay sa ipinagbabawal na lupain na maaaring lubos na madagdagan ang kanilang pagtatanim. Ngayong narinig ko ang sinabi ng loro, mas sigurado ako na ang ipinagbabawal na lupain na banal na katawan ay malamang na totoo. At ang banal na katawan na ito ay maaaring gumawa ng paglaki ng kapansin-pansing pagtaas, kahit na sa antas ng Eagle King. Napakalaki talaga ng toksong ito. Kung maaari kang pumasok at makakuha ng ilang mga pagkakataon, sino ang hindi gustong maging susunod na Eagle King? Katawan ng banal na agila. Old 4, sa tingin mo ba babalik ang Eagle King? Maya-maya, mahinang tanong ng panganay na kapatid. Ang pangungusap na ito ay nagpalundag sa kanilang mga puso ng ika-4 na loro at ang pangalawang pasang kwago. Ngunit para sa pang-4 na loro, alam niyang tukso-tukso ang panganay. May isang banal na katawan sa lugar na ipinagbabawal, totoo ang balitang ito, sigurado siya, dahil ito ay isa pang balita na hindi sinasadyang sinabi ng Eagle King pagkatapos uminom. Sa halip na sabihin na ito ay isang ipinagbabawal na lugar, mas mabuting sabihin na ito ay ang treasure house ng Eagle King. Siya ay labis na natukso pagkatapos ng oras na iyon. Ang mga binhi ng ambisyon ay sumibol mula noon. Ngayon ay isang malaking pagkakataon. Nagtungo ang Haring Agila sa daan ng langit, at binuksan ang pinto sa ipinagbabawal na lugar. Pero alam din niyang napakadelikado ng bawal na lugar kaya kailangan niya ng mga katulong, ang panganay at pangalawa ay katulong, at alam din niyang napakaganda ng taksong ito para sa kanilang dalawa, kaya sinabi niya ang sikretong ito ngayon. Ngayon nang marinig niya ang tanong na ito ng panganay, alam niya na magagawa ang bagay na ito. Napangiti siya at sinabing, ang langit na daan ay isang lugar na natatakpan ng kalangitan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Ang 5 higanti sa banyagang mundo, kabilang ang mga makapangyarihang tao sa mundo ng mga diwata, ay hindi na raw nakabalik pagkatapos pumunta doon. Pumasok na kami ngayon. Kahit na bumalik ang Eagle King isang araw, mayroon talagang isang lehitimong dahilan. Isang tagalabas ang nakapasok sa ipinagbabawal na lugar. Paprotektahan natin ang ipinagbabawal na lugar at huhulihin ang kalaban. Bukod
Kung mayroong anumang pagkakataon para sa banal na katawan sa ipinagbabawal na lugar, maaari rin tayong maging isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Road. Pagkatapos nating magkaroon ng lakas, wala na tayong dapat ikabahala kung sino man ang sisihin, di ba? Bagaman, hindi masinsinan ang mga salita ng loro, napakalinaw ng kahulugan. Paanong hindi maintindihan ng panganay at pangalawang kapatid? Nagniningning ang mga mata nilang dalawa at tumawa sabay sabing, oo, kailangan nating pumasok sa bawal na lugar. Nawalan tayo ng kakayahang manghuli ng mga tagalabas. Dahil iyon ang kaso, pumunta tayo sa bawal na lugar. Iyon ang ibig kong sabihin, ngumiti ang loro. Isama mo ang 8 Flying Eagle Holy Guards, para may mag-aalaga sa atin. Gaya ng dapat. Nagdesisyon silang tatlo habang nagkukwentuhan at nagtatawanan na pumasok sa bawal na lugar. Ang pagdadala sa 8 Flying Eagle Holy Guards ay talagang para makahanap ng magandang cannon fodder. Pagkatapos ng lahat, ang 8 Flying Eagle Holy Guards ay umabot na sa unang antas ng kaliwanagan. Lahi man ng demonyo o lahi ng tao, napakalaki ng pagnanais na mapabuti ang kanilang paglilinang, lalo na kapag alam nilang may shortcut na dapat gawin, kahit alam nilang panganib, hindi sila magdadalawang isip. Ang tatlong demonyo ay may kanya-kanyang iniisip at kalkulasyon, at pumasok sa ipinagbabawal na lugar kasama ang 8 Flying Eagle Holy Guards. Ang dahilan ay para pumasok at hulihin si Yang Yiu at ang iba pa. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang na siya ay naging scapegoat. Sa oras na ito, dinala niya ang Rat King at Heitan sa Yungib. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.